Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa magandang pagkakataon na ibiniyaya sa atin sa pagkasangkapan kay kapatid na Dani, di ba? Dani Lin. Para hindi lang magkasama-sama tayo at magkita-kita, kundi para ipabatid ko sa inyo, mga mahal na kapatid, na itong ating samahan ay ituring ninyo na opisyal na may basbas ng ating mahal na tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo D. Manalo. Sa lahat ng aking kahilingan na may kaugnayan sa ating samahan, ay kanilang pinagtitibay. Ang totoo ay hiniling ko na mapulong ang lahat ng mga mandirigma sa Davao dahil may nakapagsabi sa akin doon, lalo na yung mga naging tagapangasiwa, na talagang may cloud. Yung mga, alam nila kung sino, baka sumikat pa yung pangalan pag sinabi ko. Pero nandun yung punto nila. Ang sabi ng ating namamahala nung nakaraan lang na balikbayan, ay tama ang puntahan mo. Sir, isasama ko po ang mga mandirigma na pupulungin. Hindi ko talaga ginagamit yung salitang mandirigma sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil nilalahat ko social media, tumutulong sa social media. Pero this time, talagang sa kanila ay umaalingaw-ngaw na yung salitang mandirigma. At pinapupunta nga mo doon, ewan ko lang, gusto sumama ni Dex, tsaka ni Marlon. Ang bilin sa akin huwag ka mo lang papaalam na ikaw ang pupunta, baka saktan ka ng mga taong yan. Kaya sasabihin ko si Dex ang pupunta doon para siya saktan. Saka si Marlon. Mga kapatid, nabanggit ko na ito sa inyo noon. Ito'y nabuo. Walang bumuo. Umusbog kayo sa panahon ng digmaan. Hindi kayo ministro. Hindi kayo manggagawa. Pero ang nagtulak at nag-akay sa inyo, ang matibay na pananalig at pagmamahal sa Iglesia at sa ating pamamahala. Mula doon ay nagkakilala kayo sa social media. Noong una nga, hindi kayo magkakakilalang personal. Pero niloob ng Diyos, parang Iglesia, bumangon ng digmaan, kayo din bumangon ng digmaan. Pero dahil sa ang Iglesia ay dapat na lahat ng bagay may karapatan at may kaayusan. Kaya dapat natin isaayos ito. Hindi pwedeng mamalagi na kanya-kanya, hindi pwedeng mamalagi na kahit saan na lang. Kaya minarapat ng pamamahala, merong magbibigay ng guide, magbibigay ng giya. Ang magbibigay ng giya, natural, ang pamamahala sa iaatas ng mga ministro na mangunguna sa atin. Lamang, hindi ko binubura yung pagkakabuo sa inyo na masaya kayo, maligaya kayo doon sa inyong mga group chat. May nag-advise sa akin na ministro na dapat ho ay medyo gawing formal yung group chat nila. Ang sabi ko, hindi. Kung paano ko sila dinagdag na ganyan, ganyan ko sila payayabungin. Lamang, meron ding parameters, meron ding kaayusan. At naibigay ko na sa ating ad hoc committee, ito ang mga dapat bantayan. Una, walang labag sa doktrina.
walang labag sa batas, walang labag sa kabutihang asal, ayan, at walang labag sa tuntunin na inilagda ng ating pamamahala. Pagka walang nalalabag sa apat na yan, go. Nandun yung batian ninyo, nandun yung inyong jokes, nandun yung inyong tawanan, tuloy yun. Tuloy yun. Kaya, sa bawat group chat, ay meron tayong ilalagay ng pinaka-spiritual advisor. Ang spiritual advisor, ministro. Kung sino ilalagay ng tagapangasiwa. Not necessarily na may tungkulin sa distrito. Pwede karaniwang ministro. Dahil sa Australia, di ba, kapatid na dyan, halos lahat ng ministro kasama doon. At by the way, nakita ko nga pala sa inyo, bago ako pupunta doon, ay binuulan natin yan eh. Nung nandun na ako, biglang may dumating sa aking message na itatag ang mandirigma sa Australia dahil sa taas. Una, tuwang-tuwa ako dahil sa nagiging talagang opisyal na. At ikalawa, nang sabihin, meron na siyang skeletal force. Meron na sa pangunguna na ng kapatid na dyan. Hinililang ko kasi siya. At nung malaman ng mga ministro, pinaliwanag ko sa kanila yun eh, kung ano yun. Nung una, hindi nila alam. Laging, teka, may approval ba yan? Na ganito at ganon. Ang bigat eh. Di ba kapatid na Dex? Yan ang problema nila eh. Kaya, ang mga tagapangasiwa ngayon ang kausap ko. At ang totoo, kagabi, nagbigay uli ako ng message sa kanila. Lahat ng OWAL, isubmit sa akin ang lahat ng gagawin nilang ponente sa bawat group chat at gagawin nilang spiritual advisor. Kaninang hapon lang, nung nasa opisina, nagdadatingan na yung mga sulat nila. Yung iba pala, naligaw. Napunta sa ibang direksyon. May alam si kapatid na na mo'y ligaw eh. Naligaw. Napunta sa ibang department. Kaya inulit ko, dalhin sa opisina ko sa CFO. Kaya kanina, dumarating na yung mga sulat at ibibigay ko sa inyo, sasayos. Katulad din ng ating binabaka at kinakalaban. Ano ba binabaka natin at kinakalaban? Lahat ng mga humiwalay sa iglesia, lahat ng humiwalay sa pamamahala, binabaka natin. Sapagkat hindi lamang sila humiwalay, naninira pa sa iglesia. Pero saan nagsimula yan? Ako'y naniniwala, nagsimula yan, konting iringan, konting hindi pagkakaunawaan. Ang diablo, gaya ng napapakinggan nating turo ng ating pamamahala, parang liyong umuungal yan. Hahanapin kung saan pwedeng pumasok. Konting hindi pagkakaunawaan, papasukin yan. Kaya pag medyo mataas ang pride mo, at hindi mo kayang lunukin, nakaparang fried chicken, sabi ng KRT nung nabubuhay pa, yung pride, sa laman, pain, yan ang unang papasukin ng diablo. Kaya tingnan nyo, ang sabi ni Kristo, kung gusto mo makasunod sa akin, itanggi mo ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, at saka kasunod. Ang unang sinabi, itanggi mo ang iyong sarili. Sa makatuwid, ang unang kalaban ng tao, sarili niya. Yung pride niya, yung gusto niya, yung akala niyang tama, papasukin niya. Mga kapatid, ang lakas natin dahil nagkakaisa tayo. Kaya, ibinigay ng Diyos ang pagkakataong ito para sabihin ko sa inyo, magkaisa tayo.
Hindi pwede yung kanya-kanya. Meron tayong mga kani-kanyang blog, may kani-kanyang group chat, namamalagi yun. Pero, dapat nagkakaisa tayo sa layunin, sa damdamin, at sa diwa. Huwag kayong pumayag, magkaroon ng puwang ang dyablo para sirain ang pagkakaisa niya. Kaya bilang itinalaga ng pamamahala ng mga siwa sa inyo, inihiling ko, anumang hindi pagkakaunawaan sa sino mang narito, pwede ba mga kapatid, burahin na ninyo. Haplusin na ninyo yung puso ninyo. Walang mawawala sa inyo pagka kayo ay nagpatawad, pagka kayo ay nagbigay ng pagkakataon sa dati naman ninyong kasama, dati naman ninyong kasangga. Walang natalo pagka kayo'y nagpaubaya alang-alang sa pag-iibigang pagkakapatid. Wala akong natalo doon. Panalo ka sa Diyos. Pag sinabi mo, Ama, okay na po, kahit ako na-apit. Okay na po, kahit ako yung nasaktan. Alang-alang sa kapatiran, alang-alang sa ating samahan, alang-alang sa pamamahala. Lahat yun, pinapatawad ko na. Mga kapatid, hindi ako bumibigo, pero alam ko kung sino-sino yun. Huwag kayong mag-akala na nandun lang ako't sisilip-silip sa mga group chat ninyo. Pero lahat yan, nakikita ko, nararamdaman ko. Kaya sa araw na ito, inaasahan ko, mga kapatid, sino man ang merong hindi pagkakaunawaan, nakatunghay ang Diyos. Alam niya kung tayo ay susunod sa doktrina. Ang ipinagagawa ko, hindi gusto ko. Gusto ng Diyos. Doktrina yun eh. Pag-iibigan magkakapatid. Doktrina yun eh. Diba? O, executive news pa yun. Background natin ay tugtog para sa tagapamahalang pangkalahatan. Diba? Yan ang tugtog para sa tagapamahalang pangkalahatan. Kasi sa presidente, meron talagang pag dumating, tugtog. Sa kanila, yun ang tugtog para sa ating tagapamahalang pangkalahatan. O, isipin niyo, kahit wala si Sir. Sino ba yun? Inaasahan ko yun, ha, mga kapatid. Sagot? Oo! Try na natin yun. At kung sakali, talagang nagkasala. Di ba? Eh di, lagi namang merong second chance. Eh. Naalala niyo, babae na nahuli sa pakikiapid noon sa panahon ng Kristo. Nang ibinigay na kaparusahan doon ay capital punishment, babatuhin hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Kristo, yung walang kasalanan, ang unang lumampot ng bato at batuhin siya. Wala. Unti-unti nag-alisan. Kasi lahat nagkasala. Pero it doesn't mean na si Kristo kinusinte. Sapagkat ang sabi niya, babae, hinatulan ka ba nila? Hindi po, Panginoon. Ako man, hindi kita hahatulan. Pero yumaon ka na magbago naman. Natin. Sa iglesia, may dalawang uri ng paglilinis. Yung pagtitiwala at paglilinis yun eh, kina-cut off dun sana. Pero may isang paglilinis na yun ang inklinasyon ng iglesia. Paglilinis na mapagbago natin. Sapagkat kung papaano na yung hindi pa iglesia ni Kristo
ay sinisikap natin maging kaalib sa iglesia, eh di lalo na magkapatid na. Di ba? Kaya, mula ngayon, mga kapatid, iisa tayo. Iglesia ni Cristo, mandirigma pa. Spiritual na mandirigma. Purahin nyo na yun, hindi pagkakaunawaan. Magpatawaran na. Maasahan ko ba yun, mga kapatid? Oo! Ang ganda na nito niya. Dahil, nadali na nito niya. Diyan. Marco. Marlon. Si Marlon. Ay. Hindi, mga kapatid. Lalo tayong sasamahan ng Diyos. Lalo tayong sasamahan ng Diyos. Taga. Si AJ tsaka si M. Si AJ tsaka si M. Sasamantalahin ko na rin, mga kapatid, dahil sa may agenda akong ginawa eh. At dito na yung sanang tetagapin natin sa pulong natin bukas na 3. Dahil nandito rin yung mga tinawang ulan, ito yun, mga kapatid. Lalo na doon sa mga kalalakihan. AJ, Marco, ang isang imomonitor ng spiritual advisor at ponente sa bawat GC ay iwasan ang mga karaniwang kapatid na hindi ministro na tumalakay sa doktrina. Diyan galing naman, nag-ausap kami ng KBN. Ang KBN kasi ang ating general evangelist when it comes to propagation at saka yung mga doktrina, pagpapalaganap, yan man ay print media, social media, o kaya ay broadcast media, nasasaklaw yan ng general evangelist. Talagang tuntunin sa iglesia, pagdating sa doktrina, paubayan natin sa mga ministro. Pero, hindi naman nangangulugan na, hindi mo na ipagsasanggalan yung doktrina natin. Pero more on
mga puntos-puntos lang. Pero parang nagte-teksto na nakalagay sa ganitong talata na ipinagbabawal talaga sa atin doon. Mula sa panahon pa ng KRD, ayaw niya noon. Kaya iwasan natin yun. Sabagay, hindi lang sa atin, inuuna ko na kayo. Hindi isa-isa ko, isipin yung trabaho ko mga kapatid. Walang tulugan eh. Akala ni Herman Moreno, kahit porket patay mo siya eh. Siya lang yung... Yan mga kapatid, tuloy-trace ko yan isa-isa. Ayoko na magdalhin sa GC dahil mapapahiya. Pupuntahan ko yan, private message ko yan. Kapatid, iwasan mo yun, gano'n. So, at hindi lang yun, yung iba nga, hindi tumatalakay sa doktrina, mali naman. O halimbawa, meron pang nag-like eh, linis ko pa nga eh. Lumitaw, ang nagtatag ng iglesia, si kapatid na Felix Manalo. Di ba? O. Eh samantalang, ang nagtatag ng iglesia, si Cristo. Lahat yun, mga kapatid. Tinitrace ko. Para lang pagsabihan ng personal. Para huwag namang mapahiya. At saka yung nag-aaway-aaway ng mga magkakapatid. Isa-isa yun, pinupuntahan ko. Kaya minsan nakikita nyo, biglang bumabait. Nakausap ko na yun. Ang ganda ng itin, Steve. No, ibig sabihin, talagang tinatrabaho ko yun. Pati sa mga ministro. Iniisa-isa ko ba yun? At actually, si kapatid na Anton na naman nandito. Yung nakita nyo kasama ko, may grupo na binigay din ng pamamahalan. Ngayon, yung mga taga-sagot ako eh. Ikaw kay Sherlock, ikaw kay ganito, ikaw kay ganon. Bago i-post yun, ang billing dapat dumaan sa akin. Hindi isa ko yun, for free. Ang katulong ko, si Joel, at saka si Franklin. Pero kahit na na-check pa nila, ipapasa din sa akin. Si Pino isa-isa, di pa yung trabaho ko sa iglesia. Ito, social media pa lang. Nakita niyo, mga kapatid. Kaya yung mga FA akala hindi ako to Hindi si Ka-Arnel yan. Dahil hindi natutulog. Di ba? Minsan may nakikita kayong ganon. Ba't nakapag-post niya kahit na ganito? Hindi nila alam, nasa upload ako doon. Kaya, gabi sa kanila, araw naman doon. Pero ibig sabihin, mga kapatid, iniisa-isa ko yan. Dahil sa kung hindi, ibubuelta ng kalaban yan eh. Halimbawa, may mali kayong ipinost. Kung paano ini-screenshot natin yan, at sasabihin natin, tatangahan nito si Salem, ito. Ganun din ang gagawin sa atin. Tignan mo to, ministro na pero ito ang kanyang salungat sa Biblia. So, ibig sabihin, maingat tayo. When it comes to doctrine, talagang tayo dyan, disciplinarian tayo dyan sa doktrina. Sa ibang bagay, pwede pa Pwedeng lusutan Pero pagdating sa doktrina, konserbatibo tayo dyan. Kung ano lang ang nakasulat sa Biblia at kung ano lang ang itinuro ng sugo at ng ating pamamahala. So, sa kani-kanyang group chat at kani-kanyang blog, kani-kanyang page, sabihan na ninyo, mga kapatid ko, yung mga kasamahan natin na mag-ingat sa gano'n. Pwedeng sumundot, pero huwag na yung parang nagteteksto kayo na ayon sa talata, gano'n, wag. Kung hindi naman po, ministro. Sa pagbuo natin ng group chat sa bawat distrito, napakarami na, mga kapatid. Nasa abroad na tayo. Sana nakikita ninyo. Kukonsultahin din natin ang mga tagapangasiwa. Dapat may say ang tagapangasiwa. Kasi kumbaga, silang nananagot doon. Hindi pwedeng lagpasan natin sila. Pero pwede natin i-offer ang ating tulong na meron po kami na buo. Kung papayagan nyo, eto, maglagay na lang po kayo kung sino ang ilalagay nyo spiritual advisor. Tama doon? Ganun. Thanks. Ito, malulunasan na yung ukos sa logo natin. Official logo natin. Tinanong ko ang Javier. Javier, meron daw kayong inaprubahan na official logo. Kahapon lang din. Sabi niya, Anthony Carmel, wala.
Dahil, dinala ni Marco, dinala mo, di ba, no? Ang tanong ni Bien sa kay Marco noon, bagamat, dahil naman sa pagnanasa ni kapatid na Marco na magkaroon ng logo tayo, dinala niya yun. Ang unang tanong daw sa kanya, ba't ikaw ang nagdala nito? Ikaw ba nagre-represent ng mga mandirigma? Yun ang nagsasabi sa akin kanina eh. Naturally, sasabihin nila naman, hindi po. Kaya, medyo nabinbin doon sa kanya. Nakita ko eh. Pinakita yung tingnan mo ka ate. Eto, nakarating sa taas to. Sinulat sa taas eh. Pero ibinaba kay Cabien. Kasi anything, the pictures, anything na logo, bumababa yan kay Cabien. Siya ang ating general evangelist. At kahit noon, anumang litrato na lalabas ay dadaan sa kanya. Kaya lumilitaw, hindi pa yan, mga kapatid, ang ating official logo. Dahil doon, sabi ko, pwede po ba igawa nyo kami ng official logo ng Mandirigma? Kasi, eto tanong niya muna. Una ka, Arnel, bakit agila? Wala akong alam na ang agila, simbolo ng Mandirigma. Dahil doon sa issue natin na ang sugo itinulad sa ibong mandaragit. Iba yun. Kaysa doon sa mandirigma. Nakita nyo? Kasi isa yan sa porte ng kapatid na Bien. Yung mga meaning ng mga logo. Kaya, sabi ko, Bien, nandyan na rin lang, pwede po ba igawa nyo kami ng official logo? Nangako siya, igagawa tayo. So magkakaroon tayo mga kapatid, galing sa sandal. Yan sa mapupunta. Yung naging problema natin noon, nabigla, may mga lumitaw na nagbebenta. Bawal talaga yun. At ikalawa, parang hindi paggalang sa atin yun. Dahil pagka nagsuot niya, hindi naman mandirigma, hindi maganda. Dapat maingatan natin yan. Kaya, kausap ko ng unlan. Pagka nabuo ni Cabien yung logo, nakausap ko na si kapatid na Abel, yung ministrong isang nanangasiwa, Abel Suliman. Roman. Nakaugnay na. Carmel, ibigay niyo lang sa amin. Ano ba? May kwelyo ba o walang kwelyo? Pareho ako. Kung meron gustong may kwelyo, ano mo uri ng tela? Bahala ka na rin kung ano maganda. Basta sa kanila manggagaling. Ang mga kailangan na distrito, kasi di ba ang Northern California yata, di ba nagpalitrado sila noon? Kasi akala natin yung official logo eh. Southern California. Kay Jojo. Kay Jojo Javias. Nagpalitrado sila noon. Iuugnay muna sa atin. May approval muna na magmumula sa opisina ko kung talagang bibigyan yun ng t-shirt. So, maiingatan natin yan at ang madadagdag na mandirigma sa bawat distrito ay mache-check pa ng tagapangasiwa. Kaya ginagawa muna natin ngayon, yung GC, binubuo natin, pero yung pagdaragdag ng magiging miyembro doon ay padaanin natin sa tagapangasiwa para malaman kung talagang kapatid, mananampalataya, ano background, ano livelihood. Maingatan yung ating group chat sa bawat distrito sa buong daigdig. At yun nga, unlad na, doon na tayo kumuha sa unlad. Eto ba? Dinilan na rin natin yung ating mga kasamahan sa kanyang page, sa kanyang blog at mga GC, na kung may mga puna sa kasamahan natin, huwag doon sa GC. Huwag kayong nag-aaway doon, mga kapatid kong banal. Nakikita kayo ng buong daigdig. Nakikita kayo pati ng ating kaaway. Well, siyempre, pagka ang isa nasaktan,
At alam niya, may nakakakitang iba, magka-grandstanding yan. Diba? Kaya huwag kayong magsagutan doon. Lalo na kung medyo mabibigat na. Meron namang private message. Yun na lang gamitin nyo, mga kapatid. Gawin natin masaya yan, maingay, masaya, patian, invitasyon, pagbati at kung ano-ano pa. At higit sa lahat, paglaban sa mga kaaway natin. Pero never na gawin natin dako ng sagutan natin. Maliwanag ba yun, mga kapatid? At pakisabihan nyo na yung mga kasamahan nyo sa inyong mga page. Ha, mga kapatid? Kung sakali, may problema na inaakala nyo hindi nyo malunasan, pwede nyo i-refer sa amin. Lalo na doon sa, unahin mo na sa ad hoc committee siguro. Dahil baka nung magunto na naman ng trabaho. Pagka puro sa akin na lang, mga kapatid, doon muna sa ad hoc committee, actually, tatawag ako ng pangkalahatang pulong pagka nagkataon para sabihin na yan. I-announce na natin yan, yung ad hoc committee na yan. Yun lang ang masasabi ko, mga kapatid, at maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa Panginoon Diyos at ibinigay sa atin ang pagkakataon ito. At lagi, sinasabi ko at patuloy ko sasabihin, mahal kayo ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Nababanggit kayo kahit sa kanilang teksto, kahit sa kanilang mga pag-uusap namin, nababanggit kayo. Hindi man kayo kilalang personal, bagamat yung iba sa inyo, talagang kilala na personal. Pero the fact na kayo ay kasama dito, mahal kayo ng pamamahala. Yung pagmamahal na yun, kasama doon yung basbas ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung meron tao na napakahalaga na nandito sa mundo, walang iba kundi ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Si Kristo nasa langit. Diba? Tao din si Kristo. Pero yung nandito sa lupa, wala nang pinakamahalaga kundi ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya pag mahal niya tayo, mahal tayo ng Diyos at mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mamalagi lang tayong nagkakaisa sapagkat nasa pagkakaisa ang basbas ng Panginoon Diyos. Awit 133, 1 at 3, pagkabuti at pagkaligaya na makitang ang magkakapatid magkakasama sa pagkakaisa. At pagka sa 3, doon ihuhulog ng Diyos ang pagpapala, higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, binabati po kayo dahil nakasama kayo sa grupong ito. Wala akong alam kahit sa panahon ni Kristo at ng mga apostol at kahit sa panahon ng kapatid na Felix Manalo na may nabuong mandirigma. Dito lang, sa mga huling araw na ito, nagkaroon ng mga mandirigma. Hindi man mandirigma sa dugo at laman, pero sa espiritu. Huwag niyong aalisin yung pagmamahal niyo sa iglesia. Huwag niyong papawin ang pagmamahal niyo sa pamamahal. Huwag niyong aalisin ang pagmamahal niyo sa inyong kaalanan. Yan na lang ang kayamanan natin. Yan ang babahuli natin sa libigan, higit sa lahat. Isasalubong natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat din sa pagmamahal niyo sa amin. Hindi lang sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa pagmamahal niyo sa mga Kristo at mga manggagawa. Ganhimpalaan nawa kayo ng Diyos. Hiling namin mga ministro, kung kayo naman ang mga ilangan, kami mga ministro ang unang magsasabi, Ama, itong mga anak mong nagmahal sa mga ministro, huwag mo rin palilinitan. Huwag mong pababayaan sa buhay nyo. Higit sa lahat sa buhay na darating. Manalangin tayo. Maraming Diyos. Maraming
salamat po sa pagkakataong ito na ibiniyaya mo sa amin. Tanawin mo ang mga lalaki at babaeng ito. Tinawag po sa loob ng iglesia. Matagal na panahon, hindi naman magkakakilalang personal. Ngunit nagkaisa ng puso at diwa para patunayan sa iyo ang kanilang katapatan, sa kanilang dakilang kahalalan, ang matibay na pagmamahal sa iglesia, at ang matapat na pagpapasakop sa pamamahala. Sukdulan, masaktan ang kanilang damdamin. Sukdulan, umugod sila ng panahon at ng salapi. Matupad lang nila ang kanilang banal na tungkulin. Kahit laitin, kahit sira ang puri, ang mahalaga sa kanila, ipagtanggol ang iglesia at ipagtanggol ang iyong pamamahal. Huwag mo silang lilimutin. Pag ang mga anak mong ito nangailangan, sakaling galawin ng mga karamdaman, dumating ang mga magabang at mga pagsubok, kung sakaling naging malungkot sa kanilang tahanan, o kaya'y kapusin ng pangangailangan, kung masaktan ang kanilang mga damdamin, pagka sila naman ang tumawag sa iyo, maalala mo ang pagmamahal nila sa mga ministro, maalala mo ang pagmamahal nila sa pamamahala, at ang katapatan nila sa iyo at sa iyong iglesia. Digin mo ang kanilang mga panalangin. Sagutin mo kanilang mga pagdating. Huwag mo silang iiwan. Sa buhay pa lang na ito, bumuka ng mga biyayang kailangan nila. Tumagos hanggang sa kanyang pamilya. At higit sa lahat ay magkita-kita kaming magkakapatid. Sa bayang walang na pag-ako sa amin. Panginoong Jesus, tanawin mong mga higat mo ito. Tandaan mo na sila ngayon. Pagpapalit mo, malapit ka nang dumating. Huwag mo silang lilimutin. Sila at ang kanilang pamilya. Dalhin mo sa bayang banal para tapusin mo ang kanilang mga pagpapagal. O Amang Diyos, patawad sa aming mga sala. Paglalambay ang mga anak mo pa uwi. Ilayo sa karamdaman at kapahamakan. Huwag mo silang pababayaan. Mula ngayon lalo kaming magkaisa sa puso't diwa at maghari sa amin ang ganap na pag-iibigang magkakapatid. Magpalain mo iglesia sa buong mundo. Magpalain ng kapatid na Eduardo Manalo. Punuin ng biyaya at kapangyarihan para maakay kami sa katingningan at kasakdalan ng paglilingkod sa iyo. Saan kami makarating, ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa mundong ito, ipakikipaglaban namin ang aming pananampalataya. Magdirigma kami espiritual. Pangako namin sa iyo yan, Ama, habang pinagkakalooban mo kami ng buhay. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen.